Isa pa ito, kakampi din ni Digong ito, mula sa kampo ni Digong. Si Harry Roque at yung mga vloggers kasama si Banat Bay. O yun, kinasuhan na. Ayan, fake news pa more. Nakasuhan na sila ka-coffee, sinampahan sila ng kaso ni Trillanes. Aba, akala nyo ha, atrasan kayo ni Trillanes, samantalang nung presidente pa si Digong hindi inatrasan ni Trillanes itong si Digong. Ngayon pa na hindi na presidente si Digong, kaya mas confident na ngayon si Trillanes. Though tinatawanan lang ng kampo nila Harry Roque itong kaso na isinampa sa kanya, no? Kasi abogado naman siya, international lawyer, maraming pera, maraming access. Andiyan si Digong billionaire siya, napakaraming pera So tatawanan lang nila yan. Andiyan si Kibuloy, di ba? Pwede mag-finance, hire na magagaling na abogado para maliit na kaso lang naman ito ka-coffee. Pero hindi natin pinag-uusapan dito kung maliit o malaki yung kaso. Yung insulto na naibigay sa kanila, biruin mo, ang gusto mong establish, renowned lawyer ka, di ba? Pero kinasuhan ka ng dating senador. Ay, nakakahiya yan ha. Yun ang hindi nila kayang mapatayan, yung kahiya na dulot nitong kaso na to. Nasa balita ng ABS-CBN, Trillanes files criminal raps versus Harry Roque, SMNI, and several others. O yan, marami kayong pera. Yan, sagutin ninyo yan. Labanan kayo ng kaso dyan. Ayan, si Trillanes. Akala nyo, tanta na kayo ni Trillanes Kung babasahin mo ang comment, parang sabi nila, observation nila, no? Bakit si Trillanes parang ang ingay ngayon, no? Kumbaga, ang bango ng pangalan ni Trillanes ngayon. Ano ba yan? Tatakbo pa sa pagkasenador yan? Yan yung lumulutang. Hindi ko alam kung part ng strategy to Trillanes, pero ang press release kasi, hindi naman daw siya tatakbo sa pagkasenador. Ang tatakbuhan niya, local positions dyan sa Caloocan. Mayor, ka-coffee, direct to the point na tayo. Tatakbo raw itong mayor. Pero ako, sa tingin ko dyan, ka-coffee, ako, honest take ko ito ha, bluff lang yung pagtakbo ng mayor. Tatakbo yan sa pagkasenador. Sa pagkasenador yan, ka-coffee. Kaya nagpapahinga yan. I don't see it bad, ka-coffee, itong strategy na ito ni Trillanes. Kasi kanya-kanyang gimmick lang yan Kasi sa politics sa Pilipinas, pag nauna ka nagdeklara, bugbugin ka ng banat. Maganda yung establishing ni Trillanes dyan Hindi ako magsisenador, don't worry. Tatakbo siyang mayor. Pero, tinan mo, yung image niya ngayon, kasi lumalaban siya sa mga Dutertes In a way, kumakampi siya sa Marcoses Kaya umaangat siya. Umaangat siya ngayon si Trillanes Ang ganda ng popularity nito So, feeling ko, gagamitin niya ito, takbo siya sa pagkasenador. Feeling ko lang yan ka-coffee Ako, 98% sure ako, hindi tatakbo sa pagka-mayor yan. Pagka-senador yan. Anyway, regardless ka-coffee, moving forward doon sa topic natin sa pagsasampal niya ng kaso kay Trillanes. Sorry, kay Roque. Former Senator Trillanes, ngayong araw po ng Martes, lodged several, hindi lang isa to several libel and cyber libel complaints before the Quezon City Prosecutor's Office against prominent pro-Duterte figures and social media accounts holders. The defendants include former presidential spokesperson Harry Roque. Sa pool, si Harry Roque na ubod ng inggit. Ubod ng kabiteran ito ka-coffee kung nagpaulan ang nasa taas ng kabiteran, nasa lahat nito ni Harry Roque. Sinampahan din po ni Trillanes ang media network na Sunshine Media Network International o SMNI at ang mga vlogger na si Byron Cristobal na mas kilala po sa tawag na Banat Bay. Trillanes' legal actions stemmed from persistent online attacks and the dissemination of false accusations by these individuals and entities. Ayan, kakagawa ng mga peking impormasyon at akusasyon laban kay Trillanes. Yan po yung naging grounds ni Trillanes dyan para sampahan ng kasong libel at cyber libel itong mga tao na ito. Pagalingan kayo sa korte. Sige, bahala kayo dyan. Magdebate kayo dyan. Mag-away-away kayo dyan sa korte. Kung anong gagawin ninyo dyan, basta kami makikinig at manonood ninyo sa legal battle ninyo dyan. Huwag nyo lang bibirahin si PBBM dahil nandito kami, to the rescue kami kay PBBM. Sabihin nyo, bayad kami ni PBBM, hindi kami bayad ni PBBM. Pinagtatanggol namin ang administrasyon dahil maraming umaasa sa administrasyon. Yan dapat pumasok sa kokote nyo. Hindi lahat ng nagtatanggol sa administrasyon ay bayad. Taliwas yan sa paniniwala yung mga DDS. Anyway, in a separate complaint affidavit, Trillanes sued Roque and Banat Bay for accusing him of selling and giving away the Scarborough Shoal to China during his bilateral talks in 2012. Ayan, narinig natin yung ka-coffee sa kampo nila Harry Roque na si Trillanes daw po ibinenta itong Scarborough Shoal sa China. Dali magbinta
He said that eventually it was the Duterte administration who had a gentleman's agreement with China. Dito makikita na kung ano ang binibintang nila sa akin na ito, yung basis ng aking libel and cyber libel charges, ay yun pala, sila ang gumagawa. Sila yung nagkompromiso sa interes ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Yan po yung paliwanag dito ni Trillanes. Ang punto ni Trillanes, kayo ng kahol sa akin. Kayo pala itong may kasalanan. In addition, Trillanes filed libel and cyber libel charges against Guillermina Barido ng SMNI host at executives for publishing an interview where Barido alleged that Trillanes tried to convince her and purportedly paid her to be a fake witness against then President Duterte. Uy, lagot kayo dyan. O sige, andyan ang SMNI naman, supportahan kayo dyan. Ipagtanggol kayo ng SMNI dyan, kumuha ng magagaling na abogado para ipagtanggol kayo dyan. Importante, nasa proper forum na yan, nasa korte na yan, magpagalingan kayo dyan. Notably, Barido had previously filed a kidnapping case against Trillanes during the Duterte administration, which was later dismissed by the Department of Justice. Aba, round 2 na pala ito eh. Hindi pala ito yung first time na maghaharap sila sa korte. O, pangalawang round na pala yan. Pero yung unang round, si Trillanes na nakapuntos dahil na-dismiss itong kaso na isinampa ni Barido sa kanya. Magiging 2-0 ba to? O 2-1 o 1-1 draw. Trillanes announced his intention to file further criminal complaints with the Bureau of National Investigation against several social media account owners for similarly spreading disinformation and libelous statements about him. These accounts include the Real Talker or Lods Chinito. Ayan, si Chinito, Real Stalker daw. Si Belagin Nastor Evangelista o Catastrophe yung pangalan niya. Si Jolas, si Michael Gore at Campila Boy. Si Hampas Lupang Bandaragat at ang ex-handle na Saracol 2028. Yan yung mga sasampahan ng kaso sa NBI naman ito. Ito ang ating pushback sa pag-disseminate ng false information ng mga fake news laban sa akin. Ngayon nakita natin na panahon na ito ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan noong panahon ni Duterte. Kaya ngayon natin naisipan ni file ito, sabi ni Trillanes. O, gets nyo? Noong panahon ni Digong, wala siyang pag-asa na mabibigyan siya ng hustisya. Pero tuloy pa rin siya sa laban niya noong panahon ni Digong, di ba? Very vocal ito Trillanes. Naiinis na nga tayo. Actually, naiinis na tayo kay Trillanes eh. Dahil kung ano-ano din ang pinagsasasabi nito noon eh. Na hindi ka panipaniwala eh. At pag binibira si PBBM, syempre ito na rescue din tayo dyan. Pero ngayon, nag-iiba ng ihip ng hangin ha. Sky Gaming, kapag DDS, bawal gumamit ng utak. Ayun lang. Shelly D, Mami Shelly D, Harry Roque's intention to gain high political position in its last straw is on the brink of total disaster. Exactly. Wala na. Tsugi na ang kanyang political career. Yung hindi siya nanalo sa pagkasenador noong 2022, ending na yan ang kanyang career. Kasi biruin mo, sinuportahan na siya ng mga Duterte. Sinuportahan na siya ng mga Marcos kasi that time hindi pa lumalabas ang sungay niya eh. O, nakakuha ba siya ng enough votes? Pasok siya sa Magic 20, pero sa Magic 12, not enough. Ano pa ngayon? Takbo siya sa pagkasenador, aba, good luck. Wala mga loyalistang susuporta sa kanya. Posible party list. Pero hirap pa rin siya dyan. Party list siguro. Pero negative na ang dating nito. Hoping sila na maisasalba sila ni Digong. May uupo sila sa Senado ni Digong. Kasi nagawa ni Digong yan eh, midterm eh, nung kasagsagan ng kanyang administrasyon. Napaupo niya si Bongo. Napaupo niya si Bato de la Rosa. Ayan. Ewan ko kung nadyan pa yung Duterte Magic. Ka-coffee, wag ipaubaya kay Bato ang pag-iimbestiga dyan kasi DDS. Yan, sabi ni Wilberto Delgado. Ang problema siya yung chairperson dyan eh. Pero nilarespeto pa siya ni Jingo Estrada. Diba? Sabi ni Jingo Estrada. Kine-question niya kasi Bato minsan eh. Sabi niya, ano yung relevance ng pagpapatawag kay Ochoa sa investigasyon na yan? Sabi ni Bato, kesyo na-mention daw, na-involved siya, etc. Si First Lady na-mention din eh. Si PBBM na-mention din, bakit di mo ipatawag yun? Di ba yung inconsistencies ni Bato dyan, yan ang nagpapahamak sa kanya dyan eh. Sabi nga, may nag-message nga sa atin, anong style yan? Very provincial. Daddy Juan TV, balimbing na vlogger, sabi ni Daddy Juan. Balimbing talaga tayo, bias talaga tayo. Bias tayo sa katotohanan, bias tayo sa administrasyon. Ganun din kayo eh, bias kayo kay Digong eh. Sabi, aminado naman kami.
sinusuportahan namin ng administrasyon. Doon kami sa tama, hindi doon sa magpapakalulo sa Pilipinas. Ibenta sa China. Nako, wala na, tapos na ang laban. 0 vote na sina Bato at si Roque. Sabi ni Sky Gaming. Hindi malabo yan, ka-coffee. Ang laking boto ang mawawala sa mga taong yan. Armando de Jesus, party list na lang. Ayan, tingnan natin kung makalusot pa yan sa party list. Pero medyo dihado-dihado din siya sa party list. Kasi notable na yung pangalan yan eh. Kilalang kilala na eh. Basta Harry Roque, ganito yung brand yan. Babalimbing. Eventually, babalimbing niya. Sa una lang yan, kakampi kasi user-friendly eh. Kung makapakinabangan niya pa yung kanyang posisyon eh. Doon yan eh. Pero eventually, kakalas din yan. Iyan ang ugali ni Harry Roque. Excuse me, ka-coffee. Magugulo kayo mga DDS, sabi ni Suave TV. Exactly. Pati mga mayor, umalis na sa partido ni Duterte, Ricky Guerrero. Yun nga, nagsilipat na ka-coffee. Kasi alam nila, patagilid na itong bangka ni Digong eh. Panubog na yung bangka na yan eh. Ex-Senator Trillanes trusts the Marcos administration. Nakakatuwa. Even though PBBM is silent, it's other people who indirectly helping him. Kamay ng Diyos yan kay PBBM for being kind and humble. Exactly. Michelle D. Bibihira bumalit si PBBM. Bibihira siya sumagot dito sa mga kung ano-ano kalukuhan na ibinabato sa kanya. O, di ba? Taong bayan ang tumutulong sa kanya. Mga dating opisyal, tinan mo, sabihin mo, yung media. Sige, dito na tayo sa media. Ang sinasabi nila, itong media daw, nakasuhulan na. Mainstream media ha, ABS, GMA, TV5, mga newspapers, Inquirer, kung ano man yan. Sabi nila, wala na raw freedom of the press. Kasi hindi na raw nagsusulat against the president, against the administration. Seryoso ko ba? Ano ba gusto nyo? Araw-araw negative tungkol sa presidente, negative tungkol sa administrasyon at susulat ng media. Ang press release nila dyan, nababayaran na raw ang media. May mga eng-eng din na nasa YouTube, mga dating official dyan sa PCO, kung ano-ano din ang sinasabi dyan, na nasuhulan na raw itong media, etc. etc. Ano gusto nyo kasi? Puro negative ang isulat dyan. Diba? Kakampi ang media kasi nakikita ng media na maganda ang ginagawa ng presidente. Mga dating opisyal. Si Lacson pagsasalita ni Lacson dito, basag sila dyan eh. Itong si Trillanes, tumutulong din. Sabi niya, may hustisya. Noong panahon ni Digong, hindi siya umaasa na makakakuha ng hustisya. Ngayon, sa administrasyon ni PBBM, final niya itong cases na to dahil gusto niya maabot ang hustisya and positibo siya na makukuha niya yung hustisya na yan. At marami pang nagsasalita, nagtatanggol sa administrasyon na ito. Ano yung binayaran lahat? Si Lacson, binayaran? Paano mo mababayaran dyan? Binayaran ni PBBM? Magkalaban niya sila. Noong eleksyon, ano yun? Binayaran? Si Trillanes, binayaran din? Ang problema sa mga DDS, lahat ng pumapabor sa administrasyon, ang kanilang narrative, ang argumento nila dyan laging binayaran yan. Ako, tumigil na kayo dyan. Media pa, mga anti-Marcos nga, karamihan dyan. Roel Manuel, exactly. Kasi ang pinapalabas nila, binayaran na ito. Yun, binayaran mo yung GMA para magsulat ng magaganda o wag magsulat ng negative against the administration. Katang-isip nyo lang yan. Wala na kayong kakampi, nababawasan na kayo ng mga kakampi dyan. Ma'am Yolanda Gintivano, shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo sa lahat na nakatutok sa atin nasa Facebook, nasa YouTube. Thank you, Coffee, for tuning in ha. Nakatabay po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Marami tayong viewers ngayon ha. 2,890 pa po ang nakikinig sa atin ngayon. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Make sure na naka-follow na kayo ka-Coffee ha. Naka-follow na kayo sa ating Facebook page ang ka-Coffee. Yan, pa-click lang po na follow. At kung nasa YouTube po kayo, ay pa-click lang ka-Coffee ang subscribe. At yung mga kapapasok lang, attendance check tayo, i-like lang po yung video na yan. Ma'am Chris Cat Garcia, nakikinig po sa atin sa Facebook. Thank you sa iyong super sticker. Kay Net, shoutout sa iyo Net. Nakikinig naman, nandiyan po sa Israel. Sige, kuha na lang kape ka-Coffee. At move on tayo sa ating susunod po na topic.